rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail. He rules over earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice in glorious hope. Our Lord the Judge shall come and take his servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. We're gonna sing like this. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, si Reverend Leonora Macaday. At ang ating pagbulay-bulayan po sa umagang ito ay matatagpuan sa Psalm chapter 24 verses 7 to 10. Hayaan niyo pong basahin ko po ito lahat para sa pagbulay-bulay po sa umagang ito. Buksan ninyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya ay si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan niyo pati mga lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. Tayo po'y manalangin. Hallelujah Lord, sa umagang ito, muli po kaming magbulay-bulay ng iyong salita. Hayaan niyo po na ang iyong salita patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin at magkaroon kami yung challenge Lord na makita po namin sa mensaheng ito ay siyang magiging kalakasan po namin sa maghapon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaabangan ng buong mundo ang mga pangyayari sa Buckingham Palace. Yan. At higit sa lahat, yung pasok ng mga reyna at hari at mga prinsipe na kinaaaliwan. Ako'y aliw na aliw ako doon. Ano? At isa sa mga latest events natin, yung panaw ni Queen Elizabeth II at ang koronasyon ng kasalukuyang monarkiya ng Great Britain na si King Charles III. Isa sa pinakagustong-gusto ko dito ay ang sabay-sabay na pagtaas ng paa ng mga nagmamarchang mga sundalo o yung mga taong kasama sa parada. Nakakatuwa silang tingnan. Pero balikan po natin yung ating teksto, no? Isang tagumpay ng pagpasok ng isang hari. Sa tekstong ito ay ang kaganapan ay ang pagpasok sa Ark of Covenant. Ang pagliligtas ang pagkuha ng Arko Covenant of Ark at ito ay pagpasok sa Jerusalem. At kung babasahin natin ito ay matatagpuan sa 2 Samuel. Tingnan natin sa chapter 6. At sa history, makikita natin na sabi dito, old gates, no? Buksan ninyo ang lumang pintuan at ang haring dakila ay papasok. Maaring sa palagay ko, sa aking personal na buhay, maaring ang pintuang dito ay ang paghahanda ng ating patutunguhan o yung walang iba kundi ang kanyang kaharian sa langit. Saan ba tayo? Bakit ba tayo nagsisikap na maging mabuting tao? Bakit ka ba nagsisikap na ma-challenge ang buhay natin, no? Sometimes we
we feel that we are nandun yung suppression, and sometimes we suffer pains, pero nandun pa rin yung pag-asa at umaasa tayo na balang araw sa kabila ng paghihirap natin ay mayroong Diyos na alam natin pagdating ng araw ay meron tayong isang pag-asa na makakarating sa kaharian ng Diyos. Ngunit bago yan, kailangan muna nating makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. Narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At higit sa lahat, of course, meron tayong koneksyon. Ano ho yung koneksyon? Yung pagtanggap natin sa Kanyang dakilang hari, ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, walang iba kundi si Hesus Kristo. Kung ang puso natin ay isang pintuan na handang papasukin ng hari, gaano ba ito kahanda? Ito ba'y malawak na nabuksan o pansamantala lamang? Pwedeng pansamantalang tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ngunit wala, kinabukasan nawala na naman. Na-challenge tayo sa narinig nating message, pero kinabukasan nawala na naman sa ating pandinig ang connection natin, o nawala naman tayo sa wisyo. Kailan natin seryosuhing pakinggan at isapamuhay ang salita ng Diyos sa buong buhay natin? Kailan natin dapat seryosuhin ito? Yung buong puso nating nakasandig ba tayo doon o nakarelay tayo na wala tayong inaasahan kundi ang lakas ng Panginoon sa ating buhay, kundi ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay? Paano natin siya handugan ng mga awitin kung ang puso natin ay nabibigatan sa mga pasanin, which is mas mabigat yung problema kaysa sa mga pangako ng Diyos sa atin? Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kaya nga po ang hamon sa atin ng awit 24 verse 7 to 10, ang makikisa tayo, makipagdiwang at magpuri sa Diyos sa mga kamanghamanghang ginawa niyang pagliligtas sa ating sa sangkatauhan. Sa pagtanaw natin sa panibagong yugto ng ating panibagong komperensya ngayong taon, hanapin natin at palawakin pa natin ang ating paglilingkod. Muli nating ipagbunyi ang pagdating ng Diyos o ng Hari at kaisa tayo na mga mananampalatayang sumisigaw sa pagtatagumpay ng Panginoon. Hindi lang sa ating sarili, kundi nagtagumpay siya sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, simple lang ang mensahe. Hayaan natin na papasukin natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos. At huwag nating hayaan na mapariwara ito, umawalang kabuluhan. Nakikiusap o maraming sumisigaw na ating buksan ng malawak ang ating pintuan ng ating mga puso. Kaipuin mo na yung manalangin. Totoo nga o Diyos na kami ay nakalimot sa aming mga ginagawa. May mga bagay kami na hindi po namin hindi tugma ang aming mga ginagawa. Hinihingi po namin ng tawad, Panginoon, ang lahat ng ito. Hinihingi po namin ang kasalukuyang pagkilos namin, Panginoon, at hinihiling po namin na kami nga po iyong samahan sa aming mga gagawin, sa mga plano po namin. Marami po kong plano, sabi mo nga Lord, ang tao ang nagpaplano, ngunit ikaw ang nagpapatupad. Panginoon, hindi po namin makagampanan ng lahat ng ito, yung mga tungkuling pinagkaloob mo sa amin, kung hindi ka po namin kasama. At kung ano man yung mga pagkukulang po namin, mga pagkakasala po namin, ang mga hadlang na aming nagagawa, Panginoong Diyos, na hindi naging maganda sa iyong paningin, Panginoon, hiningi po namin to ng tawad upang ikaw, O Diyos, ang aming mapapurihan at mapasalamatan. Hinihiling po namin na patuloy mo kaming linisin ang aming puso't isipan upang patuloy kaming makapagbunyi, makapagpuri at sasamba sa iyo sa spirito at sa katotohanan. Papalain mo po ang isang maghapon namin at gayon din, Lord,
ang mga gagawin pa at ang gagawin mo po, Panginoon Diyos, sa bawat buhay namin. Gayon din ang mga kapatid namin na nasaan man sila naroroon, Panginoon. Samahan mo po sila, maging ang mga kapatid namin na sa panig ng karamdaman. Abutin mo nga, O Diyos, ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, sapagkat, Lord, alam po namin wala kaming pag-asa kung wala po kayo sa amin. Kaya ikaw, O Diyos, ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Ang pagtitiwala namin sa inyo ay katulad ng isang agila, malakas, masigla, at tunay, Lord, na kami ay magtatagumpay sa lahat ng aming mga gagawin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus.